Baka naman po tayo, mga kababayan, dito po sa isang balita na nakita po natin na kung saan, eto mismo yung sinabi ni Senator Bato de la Rosa, magiging neutral siya. Ano po, magiging neutral siya sa pag-usad ng impeachment itong si Sara Duterte. Ano po, kapag inumpisahan na ng Senado ang trial. So sabi po dito mga kababayan, galing po ito sa People's Tonight. Yan, sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa na kilalang kaalyado ng pamilyang Duterte na wala itong magagawa kung hindi maging neutral kapag umakto na siya bilang isa sa mga huwes sa impeachment court ng Senado nalilitis sa mga akusasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang binitawang pahayag ni De La Rosa matapos maihatid ngayong Miyerkules, Pebrero 5 ng hapon ni House Secretary General Velasco sa kanyang counterpart sa Senado ang article of impeachment laban kay BP Sara. Sabi pa dito, 215 kongresista ang lumagda sa article of impeachment na lagpas sa itinakdang 102 vote o katumbas ng 1/3 ng Kamara upang may angat ang impeachment complaint sa mataas na kapulungan. So ngayon mga kababayan, ito ang tanong dyan. Naniniwala ba kayo na magiging neutral itong si Senator Bato de la Rosa? Ako mga kababayan, personally hindi. Hindi ako naniniwala dyan. Kasi unang-una nagpahayag na si Senator Bato de la Rosa, kung matatandaan nyo noong mga nakaraang taon, nabanggit niya. Kaya dapat nabanggit niya kung ang dahilan kung bakit dapat silang ipanalo. Kasi nga mga kababayan, kung sila ay matatalo, wala nang haharang sa impeachment nitong si Sara Duterte. So doon pa lang alam na ninyo, naharangin talaga nila. Nai-acquit talaga nila mga kababayan etong impeachment nitong si Sara at hindi po siya magiging neutral dyan. Kasi nga, kaalyado niya etong si Duterte. Ano po? So ngayon, sabi pa dito, basahin pa natin. Ipinaliwanag pa, yan, ikinalungkot naman ng senador ang timing ng impeachment. Andaya, kami nandito para maging judge ng impeachment court. Samantalang sila ay nangangampanya lang. So pangangampanya yung iniisip ni Senator Bato. Ipinaliwanag pa ni Senator Bato na obligadong umupo bilang judge ng impeachment court ang 24 na senador sakaling umusad ang pagdinig laban kay BP Sara sa mataas na kapulungan. So ngayon mga kababayan, ang iginigit po niya dyan, magiging patas po siya, magiging neutral. Ika nga mga kababayan, dito po sa impeachment trial. Pero ako personally, hindi ako naniniwala dyan. Ito, ipapakita ko sa inyo yung dahilan kung bakit hindi tayo naniniwala dyan mga kababayan. So ngayon, kung matatandaan ninyo, eto, may nag-post pa nga si Jarlene Fabian Mex, yan yung source natin mga kababayan. So sabi dito, eto yan, wag nang iboto ang mga row 4 at mga trapo na yan. Senators who vote to oppose Sara's impeachment. Eto yung mga senador na yan mga kababayan, kung makikita nyo dito. Ayan yan, 4 pa lang sila. Kasi kung titingnan nyo, ano ba yung sinabi dito ng mga senador kung bakit wag silang iboto? Kasi nga naman mga kababayan, eto yan. Sabi dito, Senator Amy Marcos expressed her determination to fight the impeachment effort against Vice President Sara Duterte. Ano ba yung sinabi ni Senator Amy? Eto po yan mga kababayan. Lalabanan ko yan hanggang sa dulo, Marcos said on Wednesday, February 5 mga kababayan. Ano yung sinasabi ni Senator Amy? Lalabanan daw niya yung impeachment ni Sara Duterte hanggang sa dulo. So alam nyo na mga kababayan na isa siya sa mag-a-acquit mga kababayan ng impeachment nitong si Sara Duterte kapag ka nasa impeachment trial na. So dapat kapag ka nagpapahayag ng ganyan, hindi na dapat sila umuupo bilang hurado dyan po sa Senado mga kababayan. Dapat nag-i-inhibit na po sila kasi nga alam na ng taong bayan kung ano yung gagawin nila dyan. Ano po, so ngayon, sabi pa dito, Senator Robin Hood Padilla, President of the once ruling Partido Demokratiko Pilipino or PDP, chaired by former President Rodrigo Duterte, also made this stance clear during the Iglesia ni Cristo National Rally for Peace on January 13, saying, definitely will vote no
for impeachment. Yan yung sabi ni Robin Padilla. Kaya nga mga kababayan, nananawagan tayo na mag-inhibit etong mga senador na ito. Kasi una pa lang mga kababayan, yung pag-upo nila doon bilang hurado, wala nang ika nga mga kababayan, parang nagpakita lang sila sa taong bayan pero wala nang basis yung pag-upo nila. Kasi ngayon pa lang alam na natin na i-acquit nila yan. At hindi sila magiging neutral kahit kailan sa usaping yan. So ngayon, sabi pa dito, basahin pa natin. In December 2024, Senator Bato de la Rosa suggested that if he and Senator Bongo were not re-elected, there will be fewer obstacles for the impeachment process, saying. So ngayon mga kababayan, kung sila daw ay matatalo ni Bongo, wala daw pong obstacle or walang hahadlang, haharang doon daw po sa impeachment ni Sara Duterte kapag pinag-uusapan na sa Senado. Kaya nga yung sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na magiging patas siya, magiging neutral siya, hindi po kapanipaniwala yan. Kasi noong December 2024, nagbitaw na siya ng salita na kailangan silang maiboto ulit, mapaupo ulit bilang senador kasi nga sila lang yung may kakayanan na harangin yung impeachment nitong si Sara Duterte. So sabi pa dito, basahin pa natin. Ito yung pagkakasabi niya mga kababayan, saying kapag kami ni Senator Bongo ay hindi manalo next year, wala nang haharang sa impeachment ni VP Sara Duterte. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, ayan, yung apat na yan mga kababayan, dapat mag-inhibit yan. Kasi hindi po magiging patas yung gagawing investigasyon mga kababayan kung ganyan yung kanilang mga pahayag. Alam nyo, buti pa nga itong si etong si Senator Joel Villanueva mga kababayan, dahil kahit na pinipilit siyang tanungin kung ano yung stand niya, do sa impeachment na usapin nitong si Sara Duterte mga kababayan, about dito kay Sara, ganito yung lagi niyang sagot. Eto, pakinggan natin. Well, hindi natin po pwedeng pangunahan kung ano man ang mangyayari at diba? Hindi tayo si Nostradamus at hindi rin ako naniniwala sa hulaan. So, tayo bilang parte ng Senado, we're just ready to do our part and perform our duties and responsibilities. Yan yung sinumpaan naming tungkulin. Ay, Nulo Random News, Tita Missy, mega love shoutout ha. Paki-subscribe po natin si Tita Missy. Ano po mga kababayan, paki-like and subscribe natin yan, tropa natin yan. Shoutout sa Tita Missy ha. Bilang mga senador ng Republika ng Pilipinas. So whatever it is, ano man ang kailangan namin gawin bilang representatives of the people, senators of the people, yun ang gagawin namin. Tama! Once transmit, walang magagawa. Ayan dapat ganyan ang mga sagutan mga kababayan. Kung ano yung kinakailangan nilang gawin, bilang senador ng taong bayan, kailangan yung gawin yan. Kasi nga, pinapasahod sila ng sambayan ng Pilipino. Alam nyo, sayang nga lang ay pinapasahod dito kay dun sa apat na ipinakita ko sa inyo kanina, kay Amy, kay Robin Padilla, kay Bongo, tsaka dito kay Bato de la Rosa. Kasi mga kababayan, hindi sila senador ng taong bayan. Senador sila ng mga Duterte di umano. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Cannot make a statement or anything because that's already thinking na may magta-transmit, di ba? Hindi natin pwedeng not even to anticipate na may magdami. Dapat alam mo yun. When you took your oath as a member of the Senate, alam mo yun that if ever this happens, you will be sitting as a member of the jury. You will be part of the impeachment court. Alam mo yun. So, it's just there. Sir, Nothing special today or anything. As a senator, when you wake up in the morning, when you do your job every single day, alam mo yun, na parte ng trabaho mo yun. Sabi dito, nag-adjourn na ang Senado pero may binitawan silang salita na kahit naka-adjourn sila, kahit naka-break ang Senate, once na napapunta na sa kamay ng Senado, ang impeachment, kailangan nilang pag-usapan yan. If it comes, it will come. Sir, kahit Saka mga kababayan, kung June 2 mag-uumpisa, pagpalagay natin June 2, uumpisahan etong impeachment trial kay Sara Duterte, mas maganda. Kasi yung mailalagay natin ng mga politiko, pipilitin natin maging pro-Pilipino. Yung mga pro-Pilipino, yun dapat ang iboto natin bilang senador para maging maganda ang pag-usad ng impeachment trial laban po kay Sara. Kasi mga kababayan, mahirap nga naman kung yung mga uupong judge or yung mga magsisilbing
hurado mga kababayan ay may utang na loob sa mga Duterte, asahan nyo na acquitted yan. Buti nga hindi naging judge itong mga senador na ito. Ano po, nakatulad ni na Senator Amy, ni Senator Robin Padilla, buti hindi naging judge ng hukuman yan. Bakit? Dahil kawawa mga kababayan, yung mga mamamayang Pilipino, especially yung mga inosente, kapag ka ang kalaban mga kapartido nila. Asahan nyo na kung para kanino yung resulta ng ilalabas nilang desisyon. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Naka-adjourn, pwede kayo mag-hear. Mahirap again na isipin na mayroong mangyayaring ganyan, no? Mahirap. But again, as I mentioned earlier, we're ready, we're prepared kung ano man yung hinihingi sa amin ng aming tungkulin bilang mga miyembro ng Senado. Pero sir, sa process po, what happened? Process. Okay, process. Parang kaya nyo ako tinatanong dahil PhD na ako sa impeachment when I was in the House. Process, iba-iba yun. Iba yung sa House, iba yung rules ng House, iba yung sa Senate, di ba? And when you look at the rules in the Senate, napakagandang topic yan. Kasi masalimuot yan, mahaba yan, iba yan. You're sitting as an impeachment court if ever it is going to happen, di ba? So, mahaba yan. Tinitignan ko kanina yung rules. Parang form lang yung nandun, walang laman whatsoever. Remember nung time ni Senator Pimentel, di ba, sinabi niya, nag-hearing tayo dito as an impeachment court. Hindi pa pala kompleto tong rules natin, ang daming kulang. Pero hindi ba magiging guide yung naging experience in the Corona trial? It's some sort of a guide, precedence, etc. But again, mahirap mag-isip ng ganyan kung hindi naman natin parang pinangungunahan natin yung events na possible na mangyari. Ang sinasabi ko lang is that itong mga nakaraan and in history, even the rules ng impeachment, kailangan balangkasin ng mabuti. So sir, kailangan ika-craft pa yung rules specific for these you see the rules? Masyadong... Ang mangyayari nga dyan mga kababayan, baka ayusin muna nila yung kanilang rules bago umusad etong impeachment trial na ito. Kasi nga mga kababayan, aabutin to ng napakatagal na panahon. Biruin nyo, yung kay Corona umabot ng 5 buwan. Ano po yung impeachment na usapin about kay Corona. And then ito mga kababayan, since si Sara Duterte, ang buena mano na vice-presidente na may impeach mga kababayan, siguro baka umabot din to ng napakatagal na panahon bago lumabas mga kababayan ang resulta. Ang maganda kasi dito, sa nangyari ngayong araw, buo na yung loob natin mga kababayan na wala na sa Senate, wala na sa Congress yung mga impeachment complaint at nasa kamay na po yun ng Senado. At ang maganda rin dito, hindi na mapupuwersa ang Kamara mga kababayan na sige ituloy nyo na yung impeachment na yan. Ay napakatagal na niyan at nakatenga sa inyo. Hindi na sila mapupuwersa. At ngayon ang mapupuwersa, walang iba kung hindi ang Senado kasi nasa mga kamay na nila yung mga impeachment complaint. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. General. So, pero ibig sabihin kailangan ng bagong rules kasi ang sa nakaraan yung presidente tsaka Chief Justice. So this time, Vice President. So kailangan ng bagong rules? Again, pangungunahan natin ang Senado pagka nagsalita ako. Siguro kung gusto nyo off the record nyo kasi para ayokong pangunahan ng mga kasama natin. Ang point ko lang is na kasya ang 1,000 kalabaw dun sa rules of impeachment right now. That's my comment. Walang kahit na anong special na araw ngayon kung hindi last day of session na kailangan tapusin ang dapat tapusin. Sir, from this day, sir, may sukat na natin dyan mga kababayan. Kung makikita nyo, napakaingat ng sagot dito ni Senator Villanueva mga kababayan. Sana ganyan din yung ginawa ni Robin Padilla para hindi naman obvious na makasara Duterte siya at defender siya ng mga Duterte mga kababayan. Ano po kasi mga kababayan, yung naging sagot ni Senator Robin Padilla, yan yung isang halimbawa na mahirap pagkatiwalaan yung isang katulad niya na senador. Kasi nga mga kababayan, una pa lang, hindi na para sa taong bayan yung sinasabi niya, kung hindi para sa kapakanan ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga dapat, lagi natin ito sinasabi, dapat kung may delikadesa siya, mag-inhibit siya dyan. Ano po, kasi nga, una pa lang sinabi na niya yung kanyang magiging boto na kung saan i-acquit niya
mga kababayan, itong impeachment na ito ni Sara Duterte. Pag mismong umuusad na yung trial sa magiging desisyon nila. Ano po? So anyway, mga kababayan, ngayon, punta naman po tayo dito sa last topic po natin na kung saan, ayon po dito sa People's Tonight, mga kababayan, nako, mukhang bago ata tayo pansamantala magpaalam, may assignment kayo, mga kababayan, sa akin ngayon. Kasi, eto, basahin po natin yung nakita nating balita. Sabi dito, just in. Ayan. Eto daw. 2 kilalang pro-Duterte supporters ang kabilang sa mahigit 200 kongresista na lumagda sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na nakatakdang isumite ng Kamara de Representantes sa Senado ngayong Miyerkules, Pebrero 5 ng hapon ayon sa mapapagkatiwalaang sources. Sa tingin nyo makakapiti, sino ang dalawang ito? Ayan, mga kababayan. Binanggit, mga kababayan, mismo dito 2 pro-Duterte supporters na congressman, congresswoman, congressman, mga kababayan, or nasa Congress ang pumirma or kasama do sa 200 mahigit na pumirma para ma-impeach, mga kababayan, etong si Sara Duterte. May pangalan ng lumalabas Bayad na daw yan, bayad na daw yan. Sabi nung isa, si bago yung isa naman, ikaw, ma. Sabi dito si ano yan? Dati bang presidente yon? Pero mga kababayan, nakalagay dito dalawang kilalang pro-Duterte ang pumirma. Ano po, kasama do sa 215 na pumirma para umusad etong impeachment ni Sara Duterte, mga kababayan, at para ma-impeach etong si Sara doon po sa Kamara. So sabi dito, bayad na. Hindi. Marcoleta yan, boss. Sa tingin nyo, mga kababayan, paper ba kaya si Congressman Marcoleta doon? Parang hindi naman. Kasi kung titingnan natin, parang loyal siya, mga kababayan, di umano sa mga Duterte kasi kaibigan niya si Digong. Ano po? So yun lang naman, mga kababayan, hulaan nyo na lang. Yung mga team reply hulaan nyo na lang kung sino yung congressman or mga nasa Congress na mga pro-Duterte na dalawa to na pumirma, mga kababayan, dun po sa impeachment. Ano po, impeachment complaint sa impeachment nitong si Sara Duterte para maiakyat na sa Senado. Ano po? So comment below na lamang po